Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapakita kung paano ang isang pusong nagmamahal ay maaaring maging isang pusong lumalaban. Sabi nila, ang pinakamalaking pagsubok sa katatagan ng isang babae ay dumarating sa panahong pinakamahina. Ngunit paano kung sa gitna ng kahinaang yon, sa loob mismo ng kanyang sinapupunan, ay mayroong isang buhay na nagbibigay sa kanya ng hindi inaasahang lakas? Ito ang kwento ni Luningning. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Luningning habang marahan niyang hinahaplos ang kanyang 3 buwang sinapupunan. Bawat sipa, gaano man kahina, ay musika sa kanyang pandinig. Dito, sa loob ng malamig at puting silid ng klinika ng kanyang doktor, wala siyang nararamdamang iba kundi ang dalisay na pagkasabik. "Anak!" Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. "Konting tiis na lang at makikita na rin kita. Mamimit mo na si daddy mo. Alpas, ang aking munting alpas." Ito ang kanilang sikreto ng kanyang asawang si Hedion. Alpas, paglaya. Simbolo ng kanilang pag-ibig na malaya mula sa anumang pagsubok. Iyon ang akala niya. Matapos ang check-up, lumabas siya sa klinika na may dalang bagong ultrasound picture. Maganda ang lahat ng resulta. Malusog ang bata. Malusog siya. Sa wakas, pagkatapos ng 2 taong paghihintay, natupad na ang pangarap nilang mag-asawa. Hindi niya mapigilang isipin ang magiging reaksyon ni Hadeon mamayang gabi. Siguradong matutuwa ito. Habang naglalakad siya sa isang hindi gaanong mataong pasilyo ng ospital, patungo sa labasan, isang pamilyar na amoy ng pabango ang humalo sa hangin. Isang mamahalin at matapang na amoy na kailanman ay hindi niya malilimutan. Doon, sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Marahuyo Razon. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na tila sumisigaw ng kapangyarihan at ang mga mata nito'y matalim na nakatitig sa kanya. Biglang nanikip ang dibdib ni Luningning. Anong ginagawa niya rito? "Luningning!" Bati ni Marahuyo. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Lumakad ito palapit. Ang tunog ng takong ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. "What a coincidence to see you here!" Pinilit ni Luningning na magpakatatag. "Marahuyo, nagpa-check up ka rin ba?" Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marahuyo. "Hindi ako. Binisita ko lang ang isang kaibigan, pero ikaw, mukhang masaya ka." Tumingin ito sa ultrasound picture na hawak niya. Nagbunga na pala ang pagtitiis mo." May kung anong kirot sa paraan ng pagkakasabi nito. Hindi ito isang simpleng pangungumusta. "Oo," maikling sagot ni Luningning. Niyakap ang kanyang bag. "Kailangan ko nang umalis." Akmang lalagpasan na niya ito nang humarang si Marahuyo sa kanyang daan. "Teka lang," sabi nito. Ang nangiti ay nawala na at napalitan ng isang malamig na ekspresyon. "Nagmamadali ka yata. Hindi mo ba muna ako ikukwentuhan tungkol sa anak ninyo? Wala tayong dapat pag-usapan." Matigas na sabi ni Luningning. Ramdam ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Meron," giit ni Marahuyo. Lumapit pa ito. Ang muka'y ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. "Meron tayong dapat pag-usapan tungkol kay Hadeon. Alam mo ba kung nasaan siya kagabi? Habang mahimbing kang natutulog at pinapangarap ang pamilya ninyo?" Parang sinaksak ang puso ni Luningning. Ayaw niyang pakinggan. Ayaw niyang maniwala. "Huwag kang gumawa ng kwento, Marahuyo," nanginginig niyang sabi. Tumawa si Marahuyo. Isang tawang walang kagalakan. "Hindi ito kwento, Luningning. Ito ang katotohanan na pilit mong tinatakasan. Kagabi, nasa tabi ko si Hadeon. Sa kama ko. At alam mo ba ang sabi niya? Sabi niya, sana raw hindi ka na lang nabuntis." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marahuyo. Hindi na nakapagtimpi si Luningning. "Sinungaling!
Ngunit ang gulat sa mukha ni Marahuyo ay mabilis na napalitan ng galit. Isang galit na tila nagmula pa sa kailaliman. Ako? Sinungaling? Bulalas nito. Ikaw ang nabubuhay sa kasinungalingan. At bago pa man makakilos si Luningning, naramdaman niya ang isang malakas na tulak sa kanyang balikat. Mabilis ang pangyayari. Nawalan siya ng balanse. Ang huli niyang nakita ay ang galit sa mga mata ni Marahuyo at ang malamig, puting pader ng ospital na papalapit sa kanya. Sumubsob siya sa sahig. Isang matinding kirot ang gumapang mula sa kanyang likod patungo sa kanyang sinapupunan. Agad na napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang takot ay biglang pumalit sa lahat ng emosyon. Ang bata. Ang anak ko. Huwag. Hikbi niya habang nararamdaman ang panlalabo ng kanyang paningin. Nakatayo lang si Marahuyo sa kanyang harapan, inaayos ang buhok na tila walang nangyari. Mula sa sahig, nakita ni Luningning ang dahan-dahang pagtalikod nito. Ang maririnig na lang ay ang tunog ng mga takong nito. Papalayo, papalayo. Iiwan siya sa gitna ng sakit at takot. Habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin, isang huling bulong mula kay Marahuyo ang kanyang narinig. Isang pangakong puno ng lason. Simula pa lang yan, Luningning. At pagkatapos, lahat ay naging itim. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Luningning ay ang pamilyar na amoy ng antiseptic at ang mahinang ritmikong tunog ng isang makina sa kanyang tabi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Lahat ay puti. Ang kisame, ang kumot, ang mga dingding. Nasa ospital pa rin siya. Isang malamig na takot ang biglang kumalat sa kanyang buong katawan. Agad niyang idinapo ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang anak ko. Hirap niyang bulong. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Isang nurse na may maamong muka ang agad na lumapit sa kanya. Huminahon po kayo, ma'am. Maayos po ang lagay ninyo. At ang baby ninyo, malusog siya at ligtas. Sa narinig, tila nabunutan ng tinik si Luningning. Napahagulhol siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na ginhawa. Ligtas ang anak niya. Sa kabila ng lahat, ligtas ang munting anghel niya. Iyon lang ang mahalaga. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Hadion, ngunit ang inaasahan niyang nag-aalalang muka ay hindi sumalubong sa kanya. Nakatayo lang ito sa may pintuan, ang mga matay nakatingin sa kung saan. Tila may malalim na iniisip, ni hindi man lang ito lumapit. Hadion, tawag ni Luningning. Ang kanyang boses ay mahina. Doon lang tila natauhan ang asawa. Lumapit ito, ngunit may pag-aalinlangan sa bawat hakbang. Anong nangyari? Tanong nito. Ang boses ay walang emosyon. Hindi, kumusta ka na? Hindi, okay lang ba ang baby natin? Kundi, anong nangyari? Si Marahuyo. Simula ni Luningning, nanginginig ang boses habang inaalala ang pangyayari. Nasalubong ko siya sa hallway. Sinabi niya ang mga masasakit na bagay tungkol sa'yo at tinulak niya ako, Hadion. Sinadya niya. Tumingin si Hadion sa kanya, ngunit ang mga mata nito'y mailap. Baka naman nagkamali ka lang, Ning. Baka nadulas ka lang talaga. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Luningning. Hindi. Nakita ko sa mga mata niya galit siya. Sinadya niya yon. Bumuntong hininga si Hadion, isang buntong hiningang puno ng pagkainis. Bakit ka ba naman kasi pumatol pa? Alam mo namang ganun yon. Dapat iniwasan mo na lang. Tignan mo ang nangyari. Napahamak ka pa. Hindi makapaniwala si Luningning sa kanyang naririnig. Siya pa ngayon ang may kasalanan? Ang biktima pa ang sinisisi? Kailangan nating makuha ang CCTV footage. Giit niya, ang kanyang boses ay nagsimula ng tumaas. Iyon ang magpapatunay sa lahat para makita mo na hindi ako nagsisinungaling. Tumawag si Hadion ng security. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, isang gwardiya na may blangkong mukha ang pumasok sa silid.
Sir, ma'am, sabi nito sa formal na tono, humingi po ako ng update sa IT department tungkol sa request ninyo. O ano raw? Nakuha na ba? Sabik na tanong ni Luningning, umiling ang gwardiya, iniiwasan ang kanyang mga mata. Pasensya na po, ma'am, pero nagkaroon po ng biglaang system failure ang server namin kahapon. Corrupted po ang lahat ng video files mula sa oras ng insidente. Wala po kaming na-recover. Gumuho ang mundo ni Luningning. Corrupted. Isang salita na pumirma sa kanyang sentensya. Imposible. Hindi ito kapani-paniwala. Ngayon, napagtanto niya ang lahat. Ang kapangyarihan ni Marahuyo ay higit pa sa kaya niyang isipin. Kayang-kaya nitong burahin ang katotohanan na parang isang sulat lang sa buhangin. Tumingin siya kay Hadeon, naghahanap ng kahit anong simpatiya, ng kahit anong suporta. Hadeon, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Ngunit umiling lang si Hadeon at tumingin sa kanyang relo. Kailangan ko nang umalis. May importante akong meeting. Meeting? Halos pabulong na tanong ni Luningning. Mas importante pa ba yan kaysa sa akin? Kaysa sa anak mo? Ning, wag mo namang gawing komplikado ang lahat, sabi ni Hadeon, ang tono'y iritado. Magpagaling ka na lang dyan, babalikan na lang kita mamaya. At sa isang iglap, tumalikod na ito at lumabas ng silid, iniwan si Luningning na mag-isa sa gitna ng mga puting pader na tila unti-unting sumisikip sa kanya. Ang pag-iisa ay hindi kailanman naging ganito kasakit. Ang katahimikan ay hindi kailanman naging ganito kabingi. Habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo, biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng side table. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Nanginginig ang mga kamay na inabot niya ito. Binuksan niya ang mensahe. Mayroong dalawang bagay sa loob. Isang pangungusap at isang litrato. Ang pangungusap, hinding-hindi kanya pipiliin. At ang litrato ay tila isang punyal na direktang itinarak sa kanyang puso. Si Hadeon nakaupo sa isang mamahaling restaurant at sa tabi nito, nakasandal sa kanyang balikat ay si Marahuyo, nakangiti, isang ngiting tagumpay. Doon, sa malamig na silid ng ospital, tuluyan ng bumuhos ang mga luha ni Luningning. Luha ng panlulumo, ng pighati, at ng isang bagong usbong na galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Ang biyahe pa uwi mula sa ospital ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Hadeon ay mariing nakatuon sa daan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela na tila doon nakasalalay ang kanyang buhay. Si Luningning naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga gusaling mabilis na nagdaraan, ngunit ang isip niya ay nasa loob ng sasakyan, sa lalaking katabi niya na parang isang estranghero. Pagdating nila sa kanilang bahay, isang lugar na dati kanlungan ng kanilang mga pangarap, tila mas lumamig pa ang hangin. Walang nagsalita. Naunang bumaba si Hadeon ni hindi man lang siya inalalayan o tinulungang buksan ang pinto. Pagpasok ni Luningning sa loob, ang lahat ng masasayang alaala na nakasabit sa bawat sulok ay tila nanunumbat. Ang kanilang wedding picture sa ibabaw ng pader, ang malambot na sofa kung saan sila laging nanonood ng pelikula, ang mesang pinagsasaluhan nila gabi-gabi. Lahat ng ito'y bahagi ng isang buhay na tila unti-unti nang nagiging kasinungalingan. Hindi na niya kaya pang kimkimin ang lahat. Hinarap niya si Hadeon na kasalukuyang naghuhubad ng sapatos. Hanggang kailan, Hadeon? Mahina niyang tanong, ngunit may bigat sa bawat salita. Hanggang kailan mo ako gagawing tanga? Tumingin ito sa kanya. Bakas sa mukha ang pagod at pagkainis. Ning, pwede ba? Galing ka lang sa ospital. Magpahinga ka muna. Ngumiti si Luningning, isang ngangiting mapait. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita rito ang litratong natanggap niya. Ito ba ang tinatawag mong pag-aalala? Isang importanteng meeting ba kasama si Marahuyo? Natigilan si Hadeon
Ang pagkukunwari sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng pagkakasala. Hindi na siya makatanggi. Ito na ang ebidensya, hindi man mula sa CCTV, kundi mula mismo sa kanilang kataksilan. Ning, pakinggan mo ako, nagsusumamo nitong sabi. Oo, nagkamali ako. Pero ano? Putol ni Luningning. Ang kanyang boses ay nagsimula nang manginig sa pigil na galit. Pero kasalanan ko pa rin dahil hindi kita inintindi. Ganon ba, Hadeon? Hindi. Hindi sa ganon. Desperado nitong sabi. Komplikado ang sitwasyon. Ayokong masira ang lahat ng pinaghirapan natin. Pakiusap, Ning. Manahimik ka na lang muna para sa ikabubuti nating lahat, para sa bata. Ang huling mga salita ay tila isang sampal. Ginamit pa nito ang kanilang anak para pagtakpan ang kanyang kaduwagan. Walang hiya ka. Halos pabulong na, sabi ni Luningning. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang malakas na boses ang pumuno sa kabahayan. Anong kaguluhan ito? Si Don Kalinga, ang ama ni Luningning, ay nakatayo sa may pinto. Ang mukhay madilim sa galit. Narinig nito ang lahat. Dad! Gulat na sabi ni Luningning. Mabilis na lumapit si Don Kalinga at walang sabi-sabing sinuntok si Hadeon sa panga. Napasubsob si Hadeon sa sahig. Hayop ka! Ganito mo tinatrato ang anak ko habang dinadala niya ang apo ko sa sinapupunan niya. Sigaw ng matanda. Tama na, Dad. Awat ni Luningning. Kahit sa kalooban niya ay gusto niyang hayaan lang ang ama. Ang babaeng yon, ang marahuyo na yon, sino ba siya para sirain ang pamilya natin? Patuloy ni Don Kalinga. Siya si Marahuyo Razon, sagot ni Hadeon habang hawak ang masakit na panga. Sa pagbanggit ng apelyidong Razon, biglang natigilan si Don Kalinga. Ang nag-aalab na galit sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang emosyong hindi inaasahan ni Luningning. Luningning, takot. Isang malalim, nakaugat na takot. Razon? Halos pabulong na ulit ng kanyang ama. Ang mga razon? Doon na pagtanto ni Luningning ang isang mas malalim na katotohanan. Hindi lang ito simpleng away ng mag-asawa, mayroong higit pa rito. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na pag-iisa. Ang asawa niya ay isang taksil at duwag. Ang ama niya, ang kanyang sandalan, ay takot. Wala na siyang kakampi. Siya na lang at ang anak niya sa kanyang sinapupunan. Tahimik siyang tumalikod at umakyat sa kanilang kwarto. Walang salita. Walang luha. Ang nararamdaman na niya ay hindi na pighati, kundi isang malamig at matigas na determinasyon. Binuksan niya ang aparador at inilabas ang isang malaking maleta. Isa-isa niyang tinupi ang kanyang mga damit. Ang bawat damit ay isang ala-ala na isinasara na niya sa baul ng nakaraan. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magmamakaawa. Pagkatapos ng ilang minuto, bumaba siya. Hila-hila ang kanyang maleta. Naabutan niya ang kanyang ama at si Hadeon sa sala. Parehong tahimik. Tumingin siya sa paligid, sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ngayon, isa na lang itong hawla. Naglakad siya patungo sa pinto. Ang tunog ng gulong ng kanyang maleta sa sahig ay ang tanging ingay na maririnig. Hindi siya lumingon. Hinawakan niya ang seradura ng pinto, handa ng lisanin ang lahat. Sa pagpihit niya rito, isang hininga ng paglaya ang kanyang pinakawalan. Ito na ang simula. Ngunit sa kanyang pagbukas ng pinto, ang inaasahan niyang daan patungo sa kalayaan ay hinarangan ng isang figura. Nakatayo roon si Marahuyo. May isang nangiti sa kanyang mga labi, isang nangiting mapang-angkin. Tila siya ang tunay na may-ari ng lahat. Tumingin ito sa maletang hawak ni Luningning at pagkatapos ay sa kanya. Aalis ka na? Tanong nito. Ang boses ay puno ng huwad na panghihinayang. Sayang naman. Kararating ko lang. Pinanood ni Marahuyo ang pag-alis ng taxi
na sinasakyan ni Luningning mula sa bintana ng kotse niya. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang imahe ng nasasaktang mukha ni Luningning, ang itsura ng pagkatalo, ay parang isang matamis na alak na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ito ang simula. Ito pa lang ang simula. Isinandal niya ang kanyang ulo at ipinikit ang mga mata, hinahayaan ng sarili na namnamin ang tagumpay. Ngunit sa kanyang pagpikit, hindi ang mukha ni Luningning ang kanyang nakita, kundi isang anino mula sa malayo, isang anino ng kahapon. Bigla, bumalik siya sa isang hardin na puno ng tawanan. 10 taong gulang pa lamang siya noon. Ang kanyang ama, si Don Ricardo Razon, isang lalaking may malapad na ngiti at mabait na mga mata, ay karga-karga siya sa kanyang balikat. "Tandaan mo ito, aking marahuyo," sabi ng kanyang ama. Ang boses nito'y malalim at puno ng init. Ang pangalang Razon ay binuo sa tiwala at dangal. Iyan ang pinakamahalaga nating yaman. Hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi ang isang malinis na pangalan. Naalala pa niya ang amoy ng kape ng kanyang ama tuwing umaga, ang pakiramdam ng seguridad sa tuwing hahawakan nito ang kanyang kamay. Ang kanilang pamilya ay hindi kasing yaman ng mga Monteclaro, ngunit sila'y masaya. Sila'y buo, sila'y may dangal. Ngunit ang masasayang alaalang iyon ay biglang nilamon ng dilim. Isang araw, ang tawanan sa kanilang bahay ay napalitan ng mga bulungan. Ang malapad ng ngiti ng kanyang ama ay napalitan ng isang guhit ng pag-aalala na hindi na nawala. Ang mga kaibigan sa negosyo ay unti-unting naglaho. Ang pangalang kanilang ipinagmamalaki ay unti-unti nang dinudungisan ng mga salitang nalulugi, bangkarote, manloloko. At sa likod ng lahat ng iyon, isang pangalan ang palaging naririnig niya sa mga usapan ng matatanda. Kalinga Monteclaro, ang matalik na kaibigan at business partner ng kanyang ama. Ang ahas na tinuring nilang pamilya. Ang huling alaala niya sa kanyang ama ay ang pinakamasakit sa lahat. Isang hapon, pag-uwi niya galing eskwela, nadatnan niyang bukas ang pinto ng opisina nito. Tahimik ang buong bahay, isang katahimikang nakakakilabot. Sumilip siya sa loob. Nakaupo ang kanyang ama sa kanyang silya, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa labas ng bintana. "Dad?" tawag niya. Walang sagot. Pumasok siya. Sa ibabaw ng mesa may isang sobre. Sa tabi nito, isang baso at isang maliit na bote na walang laman. Ang kamay ng kanyang ama ay nakalaylay sa gilid ng silya, walang buhay. Nanginginig niyang kinuha ang sulat. Para sa kanya iyon. "Aking marahuyo." Basa niya sa sulat. Ang mga salita ay tila sinisira ang kanyang puso. "Patawarin mo si Daddy. Ipinagkatiwala ko ang lahat sa maling tao. Si Kalinga, sinira niya tayo. Sinira niya ako. Mabuhay ka para sa akin. Maging matatag ka. Mahal na mahal kita." Sa araw na yon, hindi lang ang kanyang ama ang namatay. Namatay din ang batang marahuyo, ang batang naniniwala sa kabutihan at dangal. Ang ipinanganak mula sa abo ng trahedyang yon ay isang bagong marahuyo. Isang babaeng nabubuhay hindi para sa pangarap, kundi para sa paghihiganti. Sa libing ng kanyang ama, habang bumubuhos ang malakas na ulan, tumayo siya sa harap ng puntod nito. Hindi siya umiyak. Pinunasan ng ulan ang kanyang mukha. Ngunit sa loob niya, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Doon, sa gitna ng putik at pighati, isinumpa niya. Babawiin niya ang lahat. Ang yaman, ang kapangyarihan, at higit sa lahat, ang dangal na ninakaw sa kanila. Wawasakin niya ang pamilya Monteclaro, piraso bawat piraso, hanggang sa maranasan nila ang sakit na doble pa sa dinanas ng kanyang ama. Idinilat ni Marahuyo ang kanyang mga mata, bumalik sa kasalukuyan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Hadion. Isang sagot agad. "Mara, saan ka galing?" "Umuwi na si Luningning.
Umalis siya. Alam ko, putol ni Marahuyo sa mahinang boses na tila siya ang biktima. Nakita ko siya. Hadeon, sinigawan niya ako. Sinabihan niya ako ng masasakit na salita. Natatakot ako. Ano? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Kakausapin ko siya ulit. Pupuntahan kita ngayon din. Nag-aalalang sabi ni Hadeon. Salamat, sabi ni Marahuyo. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pasasalamat. Ikaw lang talaga ang kakampi ko. Ibinaba niya ang tawag at isang mapanuyang ngiti ang muling lumitaw sa kanyang mukha. Hadeon, ang kahinaan ni Luningning, ang susi niya para makapasok sa pamilya Monteclaro. Isang mahinang lalaki na uhaw sa atensyon at madaling paikutan. Isa lamang siyang kasangkapan, isang piyon, sa kanyang laro ng paghihiganti. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang pribadong numero. Ang kanyang private investigator. Yes, sagot niya. Ang boses ay seryoso at walang emosyon. Ma'am, sabi ng boses sa kabilang linya. May problema po tayo. May nakuha akong impormasyon galing sa source ko sa ospital. Kumunot ang noo ni Marahuyo. Anong problema? Yung insidente sa hallway? Mayroong isang nurse na nakakita sa lahat. Natahimik si Marahuyo. Isang nurse, isang maliit, hindi inaasahang aberya. Sino siya? Malamig niyang tanong. Isang intern pa lang, ma'am. Ang pangalan niya ay Sinagdala Reyes. Ang katahimikan. Iyon ang pinakamaingay na bagay sa bago at maliit na apartment na nilipatan ni Luningning. Isang malayong-malayong sigaw mula sa marangyang bahay na minsan niyang tinuring na tahanan. Dito, ang tanging kasama niya ay ang unti-unting paglaki ng kanyang sinapupunan at ang mga alaalang pilit niyang tinatakasan tuwing gabi. Ngunit hindi siya naparito para magmukmok. Ang bawat umaga ay isang bagong laban. Gamit ang perang naipon niya, bago pa man sila ikasal ni Hadeon, sinimulan niyang kumilos. Ang kanyang telepono ay naging sandata niya. I'm sorry, Mrs. Monteclaro, sabi ng isang boses sa kabilang linya, ang pang-apat na abogadong tinawagan niya ngayong araw. Without any solid evidence, a witness, a recording, it's just your word against hers. At kilala po natin kung gaano ka-impluwensya si Miss Razon. It's a losing battle. Laging ganun ang sagot. Isang pader na hindi niya kayang gibain. Walang ebidensya, walang kaso. Tila lahat ng pinto ay isinasara sa kanyang harapan. Ang kapangyarihan ng pera at pangalan ng mga Razon ay isang aninong bumabalot sa buong syudad at siya'y isang munting liwanag lamang na pilit nitong nilalamon. Isang hapon, dala ng desperasyon, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang pamilyar na lugar na pilit niyang iniiwasan. Ang ospital ng pag-asa. Ang bawat hakbang niya sa loob ay tila isang pagbabalik sa bangungot. Ang amoy ng gamot, ang kulay puting mga pader, ang malamig na hangin mula sa aircon. Lahat ay nagpapaalala sa kanya ng sakit at kataksilan. Dinala siya ng kanyang mga paa, pabalik sa mismong hallway kung saan nangyari ang lahat. Nakatayo siya roon, hinahaplos ang kanyang tiyan, inaalala ang bawat segundo. Walang kamera, walang tao, isang perpektong krimen. Tinalo ng pagod, napaupo siya sa isang maliit na kapihan sa loob ng ospital. Ang kapihan payapa. Anong laking kabalintunaan. Walang kapayapaan sa kanyang puso. Umorder siya ng isang mainit na tsokolate at hinayaan ang sariling malunod sa pag-iisip. Ito na ba ang katapusan? Susuko na lang ba siya? Habang nakayuko siya, may isang tray na biglang bumagsak sa sahig malapit sa kanyang mesa. Napaangat ang kanyang ulo. Isang batang nurse na naka-uniformeng pang-intern ang dalidaling pinulot ang mga nagkalat na baso. Nakuko, pasensya na po, sabi ng nurse. Ang muka'y namumula sa hiya. At nang magtama ang kanilang mga mata, biglang kumabog ang dibdib ni Luningning.
Ang mukhang iyon, pamilyar. Siya ang isa sa mga nurse na tumingin sa kanya noong isinugod siya sa emergency room. Ang nurse, na tila nakakita ng multo, ay biglang natigilan din. Ang pangalan sa kanyang name tag ay malinaw. Sinagtala Reyes. Ma'am Luningning, nanginginig na tanong ni Sinagtala. Kumusta na po kayo? Mabuti na ako, sagot ni Luningning. Pinagmamasdan ang bawat kilos ng nurse. Bakit tila takot na takot ito? Palipat-lipat ang tingin nito sa paligid na para bang may hinahanap o iniiwasan. Mabuti naman po kung ganon, mabilis na sabi ni Sinagtala at akmang aalis na. Ngunit may isang bagay sa mga mata nito, isang bagay na hindi kayang itago ng kanyang takot. Isang bagay na nagsasabing may alam ito. Sandali, pigil ni Luningning. Ikaw, nandoon ka noong araw na yon, hindi ba? Mas lalong namutla si Sinagtala. Wala po akong nakita, ma'am. Pasensya na po. Kailangan ko na pong bumalik sa duty. Sa pagmamadali nitong tumalikod, sinasadyang nasagi nito ang baso ng tubig sa mesa ni Luningning. Natapon ang laman nito sa sahig. Ay Diyos ko, pasensya na po talaga, ma'am. Ang lampa-lampa ko, sabi ni Sinagtala. Mabilis itong kumuha ng pamunas. Habang nagpupunas sa ilalim ng mesa, malapit sa paanan ni Luningning, may isang maliit at nakatuping papel na iniwan ito sa sahig bago mabilis na tumayo. Pasensya na po ulit, sabi nito. Hindi na tumingin kay Luningning at halos patakbong umalis. Naiwang tulala si Luningning. Tumingin siya sa paligid. Walang sinumang nakapansin. Dahan-dahan niyang dinampot ang kapirasong papel. Pumasok siya sa banyo ng kapihan at doon, sa loob ng isang cubicle, binuksan niya ito. Wala itong salita. Mga numero at letra lamang. Isang address, isang petsa, at isang oras, bukas, 8:00 ng gabi. Isang kislap ng pag-asa ang biglang sumilay sa kanyang madilim na mundo. Isang sinag sa dilim. Mabilis niyang itinago ang papel sa kanyang bulsa at nagmamadaling lumabas ng ospital. Ang kanyang mga hakbang ay mas mabilis na ngayon, mas may determinasyon. Ngunit habang papalabas siya sa main entrance, hindi niya mapigilan ang pakiramdam na may mga matang nakamasid sa kanya mula sa malayo. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Lumingon siya, ngunit ang nakita lang niya ay ang karaniwang dami ng mga taong naglalakad, abala sa kani-kanilang mundo. Ipinagsawalang bahala niya ito at nagpatuloy sa paglakad. Ngunit ang pakiramdam na may isang aninong sumusunod sa bawat kilos niya ay hindi na nawala. Kinabukasan, ang bawat oras ay tila isang dekada para kay Luningning. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa noong araw ng kanyang kasal. Ito na ba yon? Ang sagot sa kanyang mga dasal? O isa lang itong patibong? Ang address na nakasulat sa papel ay nagturo sa kanya sa isang lumang simbahan sa kabilang dulo ng lungsod ng Silangan. Isang lugar na malayo sa nagkikislapang mga gusali ng mga Monteclaro at Rason. Isang lugar kung saan madaling magtago. 8:00 ng gabi. Ang simbahan ay tahimik. Tanging ang sinag ng buwan na tumatagos sa mga stained glass na bintana ang nagsisilbing ilaw. Huminga ng malalim si Luningning at pumasok. Malamig sa loob at ang bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng gusali. Doon, sa harap ng altar, nakaluhod ang isang pamilyar na figura. Sa Sinagtala, dahan-dahang lumapit si Luningning. Sinagtala, mabilis na napatayo ang dalaga. Ang mukha ay puno ng takot. Ma'am Luningning, pabulong nitong sabi. Salamat sa Diyos at dumating kayo. Akala ko, bakit dito? Anong kailangan mong sabihin sa akin? Tanong ni Luningning. Ang kanyang boses ay nagmamadali. May nakita ka, hindi ba? Noong araw na yon sa ospital. Yumuko si Sinagtala, hindi makatingin ng diretso. Opo, ma'am. Nakita ko po.
Nakita ko po ang lahat. Napatakip ng bibig si Luningning. Isang saksi. Mayroon siyang isang saksi. Papwede ka bang tumestigo para sa akin? Nanginginig niyang tanong. Ang pag-asa ay biglang bumuhay sa kanyang nanlalamig na puso. Ngunit umiling si Sinagtala. Hindi po ganon kadali, ma'am. Si Miss Razon, malaki ang impluensya niya sa ospital. Natatakot po ako. Para sa sarili ko. Para sa pamilya ko sa probinsya. Naiintindihan ko, sabi ni Luningning. Ang pag-asa ay unti-unting namamatay. Pero paano? Paano kung ganon? Bakit mo pa ako pinapunta rito? Dahil po may masigit pa akong maibibigay kaysa sa aking testimonya. Sagot ni Sinagtala. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa, ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay na may pinindot ito sa screen. At pagkatapos, iniabot niya ito kay Luningning. Sa maliit na screen ng telepono, isang video ang nagsimulang mag-play. Ang hallway ng ospital. Siya at si Marahuyo. Malinaw na malinaw. Narinig niya ang bawat salitang binitawan nila. Ang bawat lason na lumabas sa bibig ni Marahuyo. At nakita niya ang malinaw na pagtulak. Ang sinasadyang pag-atake. Napahagulhol si Luningning habang pinapanood ito. Ebidensya. Isang ebidensyang hindi kayang burahin. Isang katotohanang hindi kayang itago. Paano? Tanong niya kay Sinagtala. Ang mga luhay bumabagsak sa kanyang pisngi. Bakit mo to ginawa? Bakit mo sinuong ang panganib para sa akin? Tumingin si Sinagtala sa kanya. At sa pagkakataong ito, ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang malalim na emosyon. Pasasalamat. Dahil may utang po ako sa inyo, Ma'am Luningning, o mas tama pong sabihin, sa mami ninyo. Kumunot ang noo ni Luningning. Sa mami ko? Pero matagal na siyang wala. Alam ko po, sabi ni Sinagtala. 5 taon na po ang nakakaraan. Isa lang po akong simpleng estudyante sa probinsya na nangangarap maging nurse. Mahirap lang po kami. Isang araw, akala ko ay kailangan ko nang huminto sa pag-aaral. Pero may dumating pong sulat. Huminto ito saglit. Tila inaalala ang isang napakahalagang sandali. Isang scholarship grant mula sa isang pribadong foundation na walang pangalan. Sapat para matustusan ang pag-aaral ko hanggang makatapos. Ang tanging nakalagay lang po sa sulat ay mula sa isang pusong nais magbahagi ng pag-asa. Matagal ko pong inalam kung sino ang nasa likod ng foundation na yon. At bago po ako mag-graduate, nalaman ko po ang totoo mula sa isang lumang empleyado. Ang foundation po na yon ay palihim na itinayo ng mami ninyo, si Mrs. Althea Monteclaro, para tulungan ang mga kabataang tulad ko. Natulala si Luningning. Ang kanyang ina, palagi itong matulungin, ngunit hindi niya alam ang tungkol dito. Isang sikretong kabutihan na patuloy na namumunga kahit wala na ito. Noong araw na nakita ko po kayo sa ospital, sa sahig, nasasaktan, nakita ko po ang mukha ng mami ninyo sa inyo. Patuloy ni Sinagtala, ang boses ay nababasag na. Sabi ko sa sarili ko, ito na ang pagkakataon para suklian ang kabutihan na ibinigay niya sa akin. Hindi ko po kayang tumestigo sa korte dahil sa takot. Pero ito, ang video na to, ito po ang magiging hustisya ninyo. Isang utang na buhay, ma'am. Niyakap ni Luningning ang nanginginig na dalaga. Ang pasasalamat sa kanyang puso ay hindi masukat. Hindi ito simpleng ebidensya. Ito ay isang testamento ng kabutihan ng kanyang ina. Isang sinag ng pag-asa na ipinadala mula sa nakaraan. Habang magkayakap sila sa gitna ng katahimikan ng simbahan, biglang nagring ang telepono ni Sinagtala. Ang tunog ay tila isang bombang sumabog sa kanilang personal na sandali. Mabilis na bumitaw si Sinagtala at kinuha ang telepono. Nagliwanag ang screen nito. Ipinapakita ang pangalan ng tumatawag. Napatitig si Luningning sa screen at ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Nakasulat doon sa maniningning na mga letra, Marahuyo Razon.
Ang pangalan sa screen ng telepono ay tila isang demonyong bumangon mula sa impyerno. Marahuyo Razon. Ang hangin sa loob ng simbahan ay biglang nanlamig at ang katahimikan ay napuno ng isang nakakakilabot na tensyon. Nagkatinginan sina Luningning at Sinagtala. Ang parehong takot ay mababasa sa kanilang mga mata. Itinuro ni Luningning ang decline button, ngunit mabilis na umiling si Sinagtala. Mas masama, kung hindi niya sasagutin, maghihinala ito. Huminga ng malalim si Sinagtala, pinilit na pakalmahin ang nanginginig na kamay at sinagot ang tawag. Isinara niya ang kanyang mga mata na para bang naghahanda para sa isang suntok. "Hello po, Miss Razon," sabi ni Sinagtala. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa kabila ng pagsisikap na maging normal. Narinig ni Luningning ang malamig at makapangyarihang boses ni Marahuyo mula sa speaker. Kahit na mahina ito. "Sinagtala, kumusta? Nasa ospital ka pa ba? May ipapakiusap lang sana ako." "Papauwi na po ako, ma'am," sagot ni Sinagtala. "Good. Alam mo, naisip ko lang ang pamilya mo sa probinsya," sabi ni Marahuyo sa isang kaswal na tono, ngunit may nakatagong lason sa bawat salita. "Ang tatay mo, medyo may edad na, hindi ba? Mahirap na ang buhay sa bukid. Isang maliit na aksidente lang, pwedeng ikapahamak." Nanlaki ang mga mata ni Sinagtala. Isang malinaw na pagbabanta. Hindi na ito nakatago sa anumang pagkukunwari. Tumingin siya kay Luningning. Ang mukha'y puno ng desperasyon. "Oo po, ma'am. Maingat naman po sila." Hirap na sagot ni Sinagtala. "Mabuti kung ganoon," sabi ni Marahuyo. "Siguraduhin mong magiging maingat din sila. At ikaw din, lalo na sa mga kinakausap mo. See you at work." At ibinaba na nito ang tawag. Nabitawan ni Sinagtala ang telepono na tila napaso. "Ma'am Luningning," hagulgol niya. Alam na niya. Alam na niyang nag-uusap tayo. Ang pamilya ko. Niyakap ni Luningning ang dalaga. Ang galit niya kay Marahuyo ay mas lalo pang lumalim. Hindi na ito simpleng paghihiganti. Isa na itong kalupitan. Ilang araw ang lumipas. Sinubukan ni Luningning na tawagan si Sinagtala, ngunit hindi na ito sumasagot. Ang bawat hindi nasasagot na tawag ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pag-asa. Hanggang isang gabi, sa wakas ay sumagot din ito. "Sinagtala, kumusta ka na? Ligtas ka ba?" Bungad ni Luningning, ngunit ang boses sa kabilang linya ay malamig at walang buhay. "Ma'am Luningning, patawad po." "Anong ibig mong sabihin?" "Ang video po. Binura ko na," sabi ni Sinagtala. Ang boses ay tila pilit. "Hindi ko po kaya. Patawarin niyo po ako. Pero mas mahalaga po sa akin ang pamilya ko. Huwag na po ninyo akong tatawagan." At ibinaba na nito ang tawag. Napatulala si Luningning sa kanyang telepono. Binura na. Wala na. Ang nag-iisang sinag ng pag-asa ay biglang namatay. Pakiramdam niya ay muli siyang itinulak, ngunit sa pagkakataong ito, sa isang mas malalim at mas madilim na bangin. Ang pag-asa ay pinalitan ng isang mapait na pakiramdam ng pagkakanulo. At tila hindi pa sapat ang lahat, kinabukasan, isang delivery man ang kumatok sa kanyang pinto. May inabot itong isang malaking brown na sobre. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Tanging ang pangalan lang ng isang law firm. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, mga makakapal na dokumento. Sa unang pahina, nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Petition for annulment. Nakapirma sa dulo ng pahina ang isang pamilyar na pirma. Hadeon de Villa, ikinakaila na siya. Ikinakaila na ang kanilang pagsasama, ang kanilang mga pangarap. Ito na ang huling sampal, ang huling patunay ng kanyang pagkatalo. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang mga dokumento, ang mga luhay malayang dumadaloy. Wala na siyang asawa, wala na siyang ebidensya, wala na siyang kakampi, talunan na siya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtangis,
May isang maliit na bagay na nahulog mula sa sobre. Isang bagay na hindi papel. Isang ordinaryong ballpen. Pupulutin na sana niya ito para itapon nang may mapansin siyang kakaiba. Masyado itong mabigat para sa isang simpleng ballpen. Sinuri niya ito. Sa dulo, may isang maliit na tila turnilyo. Pinihit niya ito. Bumukas ang ballpen at sa loob, hindi tinta ang kanyang nakita, kundi isang maliit na USB flash drive. Kasabay nito, isang maliit at nakatuping papel ang kanyang nakita sa sahig. Isang salita lang ang nakasulat, laban. Biglang tumigil ang kanyang pag-iyak. Sinagtala. Hindi siya nito pinabayaan. Ito ang dobleng laro. Nagkunwari itong sumuko para protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit sa lihim, ibinigay pa rin nito sa kanya ang sandata. Isang panibagong determinasyon ang bumuhay sa kanyang diwa. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na katok ang muling naririnig niya sa pinto. Nag-aalinlangan siyang binuksan ito. At ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa kanyang harapan si Marajoyo. Nakangiti, suot ang isang mamahaling damit, tila isang reyna na bumibisita sa isang pulubi. Mukhang abala ka, sabi ni Marajoyo, ang mga matay nakatingin sa mga papel ng annulment na nagkalat sa sahig. Anong kailangan mo? Matigas na tanong ni Luningning. Hindi sumagot si Marajoyo. Sa halip, inilabas nito ang kanyang checkbook at isang pluma. May isinulat ito. Pinirmahan at pinunit ang tseke. Iniabot niya ito kay Luningning. Nakatitig si Luningning sa halaga, 10 milyong piso. Sapat na pera para magsimula ng bagong buhay kahit saan niya gusto. Ano to? Isang alok, sabi ni Marajoyo. Ang boses ay malamig at mapanganib. Lisanin mo ang syudad na to. Kalimutan mo si Hadeon. Kalimutan mo ang lahat. Magpakalayo-layo ka at huwag ka nang magpapakita pa. Itinikom ni Luningning ang kanyang kamao. At kung hindi, ang nangiti sa mga labi ni Marajoyo ay nawala. Kung hindi, tandaan mo ang sinabi ko tungkol sa mga aksidente. Ang kaawa-awa mong nurse. Baka madulas siya, baka mahulog, o baka naman, ang pamilya niya sa probinsya, baka biglang masunugan ng bahay. Maraming pwedeng mangyari, Luningning. Nasa sayo ang desisyon. Ang tseke na nagkakahalaga ng 10 milyong piso ay nakapatong sa ibabaw ng maliit na mesa ni Luningning. Tila isa itong ahas na nakapulupot, makintab at mapanukso, ngunit puno ng kamandag. Ang mga salita ni Marajoyo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang malamig na pangako ng karahasan na nakatago sa likod ng malaking halaga. Pinagmasdan niya ang tseke, 10 milyon. Sapat na para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Sapat na para takasan ang lahat ng sakit, ang lahat ng gulo. Pwede silang magsimula muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila, kung saan ang anino ni Marajoyo at ang multo ni Hadeon ay hindi sila kayang abutin. Ngunit anong klaseng buhay iyon? Isang buhay na itinayo sa takot? Isang buhay na binili ng pera ng kanyang kaaway? Paano niya haharapin ang kanyang anak balang araw at sasabihing, "Anak, isinuko ko ang hustisya para sa ating kaligtasan." Isinara niya ang kanyang mga mata at hinawakan ang kanyang tiyan. Ang hustisya ay hindi lang para sa kanya. Para rin ito kay Sinagtala, ang babaeng isinugal ang lahat para sa kanya. Para rin ito sa kanyang anak, upang mamuhay ito sa isang mundong hindi pinaghaharian ng kasamaan. Ngunit ang pagpili sa pakikipaglaban ay nangangahulugan ng paglalagay sa buhay ni Sinagtala sa bingit ng kamatayan. Ang pagpili sa kaligtasan ay nangangahulugan ng pagtalikod sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Bago siya gumawa ng anumang hakbang, kailangan niyang subukan ang isang huling baraha. Ang puso ni Hadeon. Nag-text siya sa dati niyang asawa, isang simpleng mensahe. Kailangan nating mag-usap.
Sa huling pagkakataon, tungkol sa annulment, pumayag ito. Nagkita sila sa isang tahimik na parke, isang lugar na malayo sa kanilang dating mundo. Umupo sila sa isang bench, may isang metrong pagitan na para bang dalawang estranghero. Si Hadyon ay mukhang pagod, may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang awa na minsang naramdaman ni Luningning para sa kanya ay wala na. Pinirmahan ko na, sabi ni Hadyon, hindi makatingin sa kanya. Para matapos na ang lahat. Para matapos o para makapagsimula kayo ni Marahuyo? Malamig na tanong ni Luningning. Hindi sumagot si Hadyon. Hadyon, nakikiusap ako sa'yo. Sabi ni Luningning, ang kanyang boses ay puno ng pinal na pagsusumamo. Alam kong may natitira pang kabutihan dyan sa puso mo. Alam mo ang ginawa ni Marahuyo. Alam mong sinaktan niya ako. Sinubukan niyang patayin ang sarili mong anak. Hindi ka ba kinikilabutan? Tumingin sa wakas si Hadyon sa kanya. At ang nakita ni Luningning sa mga mata nito ay hindi pagsisisi, kundi isang malamig na pagtanggap. Tapos na tayo, Luningning, sabi nito. Wala nang babalikan. Si Marahuyo, tinutulungan niya ako. Ang negosyo, ang pamilya. Ikaw, puro gulo lang ang dala mo. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay, ay tuluyan ng naging isang halimaw na hindi niya nakilala. Sana balang araw, mapatawad mo ang sarili mo, sabi ni Luningning, tumayo, at tinalikuran na ito nang hindi na lumingon pa. Ang huling hibla ng pag-asa na baka sakaling matauhan si Hadyon ay naputol na. Wala na. Tapos na. Kinabukasan tumawag siya sa numero ni Marahuyo. Nagdesisyon ka na ba? Tanong ng boses sa kabilang linya. Pumunta si Luningning sa bintana ng kanyang apartment at tinignan ang tseke sa mesa. Dahan-dahan niya itong kinuha. Oo, sagot ni Luningning. Narinig niya ang isang mahinang pagtawa mula kay Marahuyo. Matalinong desisyon. Saan ko ipapadala ang... Hindi! Putol ni Luningning at sa harap ng kanyang bintana, dahan-dahan niyang pinunit ang tseke. Unang hati, pangalawang hati, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Ano? Gulat na tanong ni Marahuyo. Ang sagot ko ay hindi. Matatag na sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay puno ng tapang na ngayon lang niya naramdaman. Hindi mo mabibili ang aking katahimikan. Hindi mo mabibili ang aking dignidad. Hindi mo mabibili ang hustisya. Magkita na lang tayo sa korte. Isang nakabibiyinging katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, isang malamig at galit na boses ang kanyang narinig. Ikaw ang pumili nito, Luningning. Tandaan mo yan. Ibinaba ni Marahuyo ang tawag. Hinayaan ni Luningning na mahulog ang mga piraso ng tseke mula sa kanyang kamay na parang mga puting dahon na nalalagas. Nakaramdam siya ng takot, ngunit sa ilalim nito, mayroon ding kakaibang kapayapaan. Pinili niya ang tama. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang oras ang lumipas, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Sinagtala. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Binuksan niya ang mensahe, 2 salita lamang at isang larawan. Ang mga salita, patawad po. At ang larawan ay si Sinagtala. May takip ang bibig at may isang patalim na nakatutok sa kanyang leeg. Kasunod nito, isang huling text ang pumasok. Alam na niya, vaya con Dios. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Sinagtala. Paulit-ulit. Ngunit wala nang sumasagot. Ang linya ay patay na. Nabitawan ni Luningning ang kanyang telepono. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang tapang na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang umaapaw na takot at pagkakasala. Ang kanyang desisyon, ang kanyang katapangan, ay ang naging hatol sa buhay ng isang inosenteng tao. Ang katahimikan sa apartment ni Luningning ay mas masahol pa sa sigaw,
Bawat segundo na lumilipas ay parang isang dagok sa kanyang dibdib, isang paalala ng posibleng sinapit ni Sinagtala. Ang imahe ng patalim sa leeg ng dalaga ay nakaukit sa kanyang isipan, isang bangungot na ayaw umalis kahit gising siya. Kasalanan ko to, kasalanan ko to. Paulit-ulit niyang bulong habang pabalik-balik sa kanyang munting sala. Ang tapang na naramdaman niya kahapon ay napalitan ng isang nakakaparalisang pagkakasala. Ang kanyang pagpili sa hustisya ang naging mitya ng kapahamakan ng isang inosenteng tao. Paulit-ulit niyang tinawagan ang numero ni Sinagtala, kahit alam niyang wala nang sasagot. The number you have dialed is currently not in service. Ang bawat pag-ulit ng boses na yon ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Naisip niyang tumawag sa pulis, ngunit anong sasabihin niya? Na may dinukot na nurse dahil sa isang video na siya lang ang nakakaalam na ang may kagagawan ay isang makapangyarihang babae na kayang baliktarin ang lahat? Tatawanan lang siya. Sasabihin gawa-gawa lang niya ang lahat, dala ng masamang samaan ng loob sa asawa. Desperada at walang ibang malapitan, ginawa niya ang isang bagay na isinumpa niyang hindi na gagawin. Tinawagan niya ang kanyang ama. Isang ring pa lang, sinagot na agad ito na para bang hinihintay talaga nito ang kanyang tawag. Anak? Luningning. Dad. Humikbi si Luningning. Ang lahat ng lakas na pinilit niyang tipunin ay biglang gumuho. Si Sinagtala, ang nurse, kinuha siya. Kinuha siya ni Marahuyo dahil sa akin. Ano? Narinig niya ang pag-aalala at galit sa boses ng ama. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Ilang sandali lang, dumating si Don Kalinga. Ang dati malakas at matikas niyang ama ay tila tumanda ng 10 taon. Ang takot na nakita niya sa mga mata nito noong huli silang magkita ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, nababalutan na ito ng isang bagong damdamin. Pagsisisi. Ipinakita ni Luningning ang huling text at litrato mula kay Sinagtala. Ang mukha ni Don Kalinga ay nagdilim. Ang takot sa apelyidong Razon ay totoo, ngunit ang pag-ibig niya sa kanyang anak at sa kanyang magiging apo ay mas matindi. Ganito pala kalupit ang naging bunga ng kasalanan ko noon. Mahinang sabi ni Don Kalinga na para bang kinakausap ang sarili. Tumingin ito kay Luningning, ang mga matay puno ng sakit. Patawarin mo ako, anak. Dahil sa akin, dinamay ka sa gulo na dapat ay sa akin lang. Wala na tayong oras para dyan, Dad, sabi ni Luningning, pinupunasan ang kanyang mga luha. Kailangan nating mahanap si Sinagtala bago mahuli ang lahat. Tumango si Don Kalinga. Sa sandaling iyon, ang negosyanteng tinalo ng takot ay naglaho. Ang bumalik ay ang dating Don Kalinga Monteclaro, isang lalaking may kapangyarihan at koneksyon. Kinuha nito ang telepono at nagsimulang tumawag. Sa mga lumang kaibigan, sa mga taong may utang na loob sa kanya, sa mga anino ng syudad na mas gugustuhin niyang hindi na muling kausapin. Ang bawat tawag ay puno ng tensyon. Bawat minuto ng paghihintay ay isang pagpapahirap. Habang naghihintay, umulan ng malakas sa labas na tila nakikidalamhati sa kanilang sitwasyon. Ang tunog ng ulan ay kasabay ng mabilis na pagtibok ng puso ni Luningning. Pagkalipas ng halos 2 oras na puno ng kaba, isang tawag ang nagpabago sa lahat. Tumawag ang isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Kalinga. Boss, nahanap na namin, sabi ng boses. Isang abandonadong warehouse malapit sa Pantalan. Sigurado kami, doon nila dinala ang babae. Mabilis na isinulat ni Don Kalinga ang address. Tatawag na ako ng pulis. Huwag kayong gagawa ng kahit ano hanggat hindi sila dumarating. Ngunit habang kausap ng kanyang ama ang pulis, isang malamig na realisasyon ang tumama kay Luningning. Ang pulis ay aabuti ng oras. Ang proseso ay mabagal
Bawat segundong nasasayang ay isang segundong mas malapit si Sinagtala sa kamatayan. Hindi niya kayang maghintay lang. Hindi niya kayang maupo lang habang ang buhay ng ibang tao ay nakataya dahil sa kanya. Dad, ibigay mo sa akin ang address, sabi niya. Huwag, luningning. Delikado. Hayaan mo nang ang pulis ang gumawa nito. Hindi. Giit niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyong hindi matitinag. Utang ko sa kanya ang buhay niya. Kung may mangyayaring masama, kailangang nandoon ako. Kailangan niyang malaman na hindi ko siya iniwan. Kinuha niya ang papel kung saan nakasulat ang address. Kinuha ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas. Luningning, bumalik ka dito. Sigaw ng kanyang ama. Ngunit hindi na niya ito pinakinggan. Nagmaneho siya sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang mga wiper ng kotse ay hirap na hirap sa pag-alis ng tubig sa salamin. Ang daan ay madilim at madulas, ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang address na paulit-ulit niyang binabasa. Nakarating siya sa isang lugar na tila kinakalawang na at kinalimutan na ng panahon. Mga naglalakihang bodega na may mga sirang bintana. Ito na yon. Pinatay niya ang makina ng kotse sa malayo at dahan-dahang naglakad. Ang tanging ilaw ay mula sa isang bodega sa dulo ng kalsada. Ang pinto nito ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa siwang, sa loob, sa gitna ng malawak at halos walang laman na espasyo. Nakita niya si Sinagtala, nakatali sa isang upuan. Ang mukha ay puno ng pasa at takot. At sa harap nito, nakatayo ang isang figura na balot sa dilim. Dahan-dahan itong humakbang patungo sa liwanag at ang puso ni Luningning ay halos tumigil. Si Marahuyo. May hawak itong isang matulis na piraso ng bakal. Ito ang laging napapala ng mga taong hindi marunong sumunod sa usapan. Narinig ni Luningning na sabi ni Marahuyo. Ang boses ay malamig at walang awa. Sa sandaling iyon, alam ni Luningning na wala na siyang ibang pagpipilian. Huminga siya ng malalim at buong lakas na itinulak ang kinakalawang na pinto. Gumawa ito ng isang malakas na ingay na palingon ang lahat sa kanya. Marahuyo, sigaw ni Luningning. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Ako ang kalaban mo. Huwag mo siyang idamay. Isang dahan-dahang masamang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Marahuyo. Ayan ka na pala, sabi nito, na tila inaasahan na talaga ang kanyang pagdating. Sakto, para sabay ko na kayong tatapusin. Ang loob ng bodega ay naging isang entablado para sa huling akto ng isang madugong dula. Si Luningning ay nasa isang dulo. Si Marahuyo sa gitna at si Sinagtala, ang bihag, ay ang tanging manonood sa kanilang nakamamatay na paghaharap. Ang tanging ilaw ay mula sa isang bumbilyang nakabitin sa itaas na lumilikha ng mahahabang anino at nagbibigay sa eksena ng isang nakakakilabot na pakiramdam. Bitiwan mo siya, mariing sabi ni Luningning. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Wala siyang armas, wala siyang lakas para makipaglaban sa pisikal na paraan. Ang tanging sandata niya ay ang kanyang mga salita at ang katotohanang nasa likod niya. Tumawa si Marahuyo, isang tawang puno ng pang-aalipusta. At bakit ko naman gagawin yon? Para makatakas kayong dalawa at masira ang lahat ng pinaghirapan ko? Hindi ako tanga, Luningning. Dahan-dahan itong lumapit kay Sinagtala at itinutok ang dulo ng matulis na bakal sa leeg nito. Napasinghap si Sinagtala. Ang mga luhay bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Isang maling galaw mo lang, Luningning, at hindi na masisikatan ng araw bukas itong matapang mong kaibigan. Banta ni Marahuyo. Hindi siya ang may kasalanan dito. Ako, sabi ni Luningning, sinusubukang agawin ang atensyon nito. Ako ang pakay mo, hindi ba? Dahil sa ginawa ng pamilya ko sa pamilya mo. Natigilan si Marahuyo. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng isang madilim na ulap ng nakaraan.
Mabuti naman at alam mo, sabi nito, ang boses ay naging garalgal dahil sa puot. Alam mo ba kung anong pakiramdam na makita ang iyong ama na walang buhay dahil sa isang taong tinuring niyang kapatid? Alam mo ba kung anong pakiramdam na kunin sa iyo ang lahat? Ang yaman, ang dangal, ang pamilya? Hindi, mahinang sagot ni Luningning. At wala akong karapatang sabihing naiintindihan kita. Pero ang paghihiganti, hindi nito maibabalik ang nakaraan. Hindi nito bubuhay ng tatay mo, Marahuyo. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Sigaw ni Marahuyo. Ang kanyang pagkakalma ay biglang naglaho. Wala kang alam. Ang ama mo, si Don Kalinga, hindi lang niya kami niloko sa negosyo. Sinadya niya. Gumamit siya ng mga pekeng dokumento, ng mga paninira, para makuha ang lahat. At nang bumagsak kami, tinalikuran niya kami na parang mga basura. Dahil sa kanya, namatay ang ama ko. Isang katotohanang mas masakit pa sa sampal. Ang kanyang ama, hindi lang ito nagkamali. Naging isang halimaw ito sa ngalan ng pera. Ang sakit na nararamdaman ni Luningning para sa kanyang ama ay nahaluan ng pait. Ngayon, mas naiintindihan na niya ang ugat ng galit ni Marahuyo. Patawad, bulong ni Luningning. Patawad sa ginawa ng ama ko. Patawad? Tumawa ulit si Marahuyo. Hindi sapat ang patawad mo. Ang gusto ko ay makita kayong nagdurusa. Gusto kong maranasan mo ang mawalan at sisimulan ko sa kanya. Itinaas ni Marahuyo ang hawak na bakal. Huwag! Isang sigaw ang pumunit sa tensyonadong katahimikan. Hindi yun boses ni Luningning. Sabay silang napalingon sa pinto. Nakatayo roon, basang-basa sa ulan at hingal na hingal. Si Hadeon. Sa likod niya, nagsisimula nang dumating ang mga kumukutitap na ilaw ng mga sasakyan ng pulis. Hadeon? Gulat na bulalas ni Marahuyo. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay hindi maitatago. Ito ang isang bagay na wala sa kanyang plano. Tama na, Mara, sabi ni Hadeon. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bagong tapang. Nakita ko ang lahat. Narinig ko ang lahat. Ang pag-amin mo. Sa kamay ni Hadeon, hawak niya ang kanyang telepono. Naka-record. Sinundan pala siya nito. Siguro dahil sa konsensya. Siguro dahil sa takot. Hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga, nandoon siya. Ang mukha ni Marahuyo ay nag-iba. Ang pagiging kalmado ay naging purong galit ng isang hayop na nasukol. Binitawan niya si Sinagtala at mabilis na sumugod kay Luningning. Kung babagsak ako, isasama kita. Sigaw niya. Ang bakal ay itinaas, handang itusok sa dibdib ni Luningning. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang malakas na tunog ang yumanig sa buong bodega. Bong! Naglaho ang galit sa mga mata ni Marahuyo, napalitan ng gulat. Dahan-dahan itong tumingin sa kanyang tagiliran, kung saan isang maliit na butas ang nagsimulang maglabas ng dugo. Sa likod niya, nakatayo ang isang pulis. Ang baril ay nakatutok pa rin, umuusok. Ang mga pulis ay nakapalibot na sa buong lugar. Nabitawan ni Marahuyo ang hawak na bakal. Napaluhod ito sa sahig, hawak ang kanyang tagiliran. Tumingin ito kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pagkatalo. Hindi pa pwedeng matapos to. Bulong niya bago tuluyang bumagsak sa sahig. Walang malay. Agad na dinaluhan ng mga mediko si Marahuyo at si Sinagtala. Si Hadeon ay nanatiling nakatayo sa may pinto, nakatingin kay Luningning. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang tingin na puno ng mga salitang hindi na kayang bigkasin. Pagsisisi, panghihinayang, pagkakasala. Habang isinasakay si Marahuyo sa ambulansya, isang huling sigaw ang pinakawalan nito habang nakatingin kay Luningning. Hindi pa tapos ang lahat. Ngunit para kay Luningning, habang papalapit sa kanya ang mga pulis para kunan siya ng salaysay, alam niyang tapos na. Ang paghuhukom ay naganap na. Ang gabi ng takot ay sa wakas ay nagwakas. Lumipas ang ilang linggo
na parang isang panaginip. Ang ingay ng media, ang sunod-sunod na investigasyon, at ang paghahanda para sa korte ay naging bagong realidad ni Luningning. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang ama ay palaging nasa kanyang tabi, isang tahimik na anino ng suporta. Si Sinagtala naman, matapos mabigyan ng proteksyon ng mga awtoridad, ay naging isang matatag na haligi ng katotohanan. Ang araw ng paglilitis ay dumating. Ang courtroom ay puno. Naroon ang mga pamilya ng Monteclaro at Razon, ang media, at ang mga usisero. Si Marahuyo, nakaupo sa panig ng akusado, ay mukhang payapa, halos mapagkumbaba. Ngunit ang kislap ng galit sa kanyang mga mata ay hindi maitatago kapag nagtatama ang kanilang paningin ni Luningning. Ang video mula sa USB ni Sinagtala ang naging sentro ng lahat. Ipinakita ito sa buong korte, ang bawat salita, ang bawat kilos, ang malinaw na pag-atake. Lahat ay nakahain para makita ng lahat. Sinundan ito ng matatag na testimonya ni Sinagtala na isinalaysay ang lahat mula sa pag-atake hanggang sa pagdukot sa kanya. Ang huling ebidensya ay ang video recording mula sa telepono ni Hadeon sa warehouse kung saan malinaw na inamin ni Marahuyo ang lahat. Walang nagawa ang magagaling na abogado ni Marahuyo. Ang ebidensya ay hindi matitinag. This court finds the defendant, Marahuyo Razon, guilty beyond a reasonable doubt on the charges of frustrated homicide and kidnapping. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay tila isang musika sa pandinig ni Luningning. Guilty. Napatunayang nagkasala. Isang bigat na matagal na niyang pinapasan ang tila biglang naalis sa kanyang mga balikat. Habang isinasama ng mga gwardya si Marahuyo palabas ng courtroom, isang huling tingin ang ibinigay nito sa kanya. Isang tinging nangangako na hindi pa ito ang katapusan. Ngunit hindi na natinag si Luningning, tapos na ang kapangyarihan nito sa kanya. Paglabas niya ng korte, sinalubong siya ng isang pamilyar na figura. Si Hadeon. Ning, sabi nito, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala akong kwentang asawa. Pero pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para sa anak natin. Tinitigan ni Luningning ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang lalaking hinayaan siyang masaktan, ang lalaking mas pinili ang kaduwagan kaysa sa katotohanan. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring, ang huling simbolo ng kanilang nasirang pangako. Inilagay niya ito sa palad ni Hadeon. Pinapatawad na kita, Hadeon, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon at matatag. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko ng kapayapaan. Pero ang pangalawang pagkakataon, hindi na mangyayari yon. Ang pagsasama natin ay tapos na. Tumingin siya sa tiyan niya. Ako na ang bahala sa anak ko. Tinalikuran niya si Hadeon. Iniwan itong nakatayo roon, hawak ang singsing, isang buhay na monumento ng kanyang mga pagkakamali. Sa kanyang paglakad palayo, nakaramdam siya ng kalungkutan, ngunit hindi napighati. Nakaramdam siya ng paglaya. Ang susunod niyang hinarap ay ang kanyang ama. Nagkita sila sa isang tahimik na parke, ang parehong parke kung saan huli niyang kinausap si Hadeon. Dad, narinig ko ang lahat ng sinabi ni Marahuyo sa warehouse. Simula ni Luningning, yumuko si Don Kalinga. Ang bigat ng kanyang nakaraan ay makikita sa kanyang mga balikat. Totoo ang lahat, anak. Nilamon ako ng kasakiman noon. At ang kasalanan yon, halos wasakin ka. Oo, Dad. Nasaktan ako. Pag-amin ni Luningning. Pero ikaw pa rin ang ama ko. At nakita ko kung paano mo ako ipinaglaban nitong mga huling araw. Handa na akong magpatawad. Niyakap niya ang kanyang ama, isang yakap na nagsasara sa sugat ng nakakaraan. Pero Dad, kailangan mong harapin ang ginawa mo.
Itama mo ang mali. Kung hindi para sa mga rason, gawin mo para sa sarili mo, para sa apo mo. Tumango si Don Kalinga. Ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang handa na siyang harapin ang kanyang mga demonyo. Bago umuwi, binisita ni Luningning si Sinagtala. Ang dalaga ay naghahanda ng umuwi sa kanilang probinsya para makasama ang kanyang pamilya. Salamat sa lahat, Tala, sabi ni Luningning. Hawak ang mga kamay nito. Utang ko sa iyo ang buhay ko at ang hustisya. Walang anuman po, ma'am. Ginawa ko lang po ang tama. Nakangiting sabi ni Sinagtala. Ito, sabi ni Luningning, may inabot na sobre. Huwag mong tanggihan. Isang maliit na pondo para sa'yo at sa pamilya mo. At isang pangako, kapag handa ka nang bumalik, tutulungan kitang matupad ang pangarap mong maging isang ganap na nurse. Utang yan ng pamilya ko sa'yo. Nagyakapan sila, hindi bilang magkaibigan, kundi bilang dalawang kaluluwang pinag-isa ng isang pagsubok, dalawang babaeng nagpakita ng hindi birong katapangan. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Luningning sa kanyang kama, sa katahimikan ng kanyang apartment, naramdaman niya ito, isang mahinang pitik mula sa kanyang sinapupunan. Tapos isa pa. At isa pa, ang unang sipa ng kanyang anak. Napangiti siya, isang ngangiting totoo at dalisay. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, ang sakit, ang galit, ang pighati. Lahat ay unti-unting napapalitan ng isang bagong damdamin, isang bagong pag-asa. Ang kanyang puso, sa wakas, ay malaya na. 5 buwan ang lumipas, ang tag-ulan ay napalitan ng mainit na sikat ng araw, tila isang hudyat ng bagong simula. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Marahuyo at ang iskandalo ng mga Monteclaro ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong headline, ng mga bagong drama. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot at ganoon din si Luningning. Isang umaga, sa loob ng isang maliwanag at payapang silid sa ospital, ang mga sigaw ng paghihirap ay napalitan ng isang matinis, ngunit napakatamis na iyak. Ang tunog na iyon ang pinakamagandang musikang narinig ni Luningning sa buong buhay niya. "It's a healthy baby boy, ma'am," sabi ng doktor, habang inilalapag sa kanyang dibdib ang isang maliit na nilalang na balot sa puting kumot. Pagod man, lahat ng sakit ay biglang naglaho nang masilayan niya ang mukha ng kanyang anak. Maliliit na mga daliri, mamasamasang buhok, at mga matang nakapikit pa, tila payapang natutulog sa isang mundong ligtas at bago. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi at ang kanyang puso ay umapaw sa isang pagmamahal na hindi niya akalaing posible. "Hello, my love," bulong niya. Ang mga luha ng kagalakan ay dumadaloy sa kanyang pisngi. "Welcome to the world." Dumating ang kanyang ama, si Don Kalinga, na may dalang mga bulaklak. Ang dating tigas sa mukha nito ay napalitan na ng isang kahinahunan. Tinitigan nito ang kanyang apo at isang ngiting puno ng pag-asa ang sumilay sa mga labi nito. "Kamukha mo siya, anak," sabi nito. Pero ang mga mata, parang sa mami mo. Ngumiti si Luningning. "Alam ko po." "Ano ang ipapangalan mo sa kanya?" tanong ng kanyang ama. Tumingin si Luningning sa kanyang anak na ngayon ay nagsisimula ng imulat ang mga mata. Tinitigan niya ang munting anghel sa kanyang mga bisig, isang buhay na simbolo ng kanyang katatagan at pag-asa. "Alpas," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kahulugan. Ang pangalan niya ay Alpas, paglaya. Paglaya mula sa isang masakit na nakaraan. Paglaya mula sa pagkamuhi at pagtataksil. Paglaya upang magsimula muli. Ang mga sumunod na buwan ay isang montage ng mga bagong karanasan. Pinalitan niya ang kanyang maliit na apartment ng isang maliit na bahay na may hardin. Ginamit niya ang isang bahagi ng perang ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang tulong sa pagsisimula. Upang buksan ang kanyang matagal ng pangarap,
Isang maliit na kapihan. Tinawag niya itong Kapihan Payapa. Naging kanlungan ito hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa mga taong naghahanap ng isang tahimik na sulok sa gitna ng magulong syudad. Siya mismo ang nagtitimpla ng kape, nagbe-bake ng tinapay, at nakikipagkwentuhan sa kanyang mga customer. Ang buhay niya ay naging simple, ngunit puno. Ang mga gabi niya ay hindi na puno ng luha, kundi ng mga oyaye para kay Alpas. Ang mga umaga niya ay hindi na sinasalubong ng takot, kundi ng amoy ng bagong timplang kape at ng matamis na nangiti ng kanyang anak. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aasikaso ng kapihan, pumasok si Sinagtala. Suot ang isang malinis na uniforme ng nurse. Nakapasa na ito sa board exam at ngayon ay nagtatrabaho na sa isang pampublikong ospital sa syudad. Tinutupad ang kanyang pangarap. Kamusta na ang paborito kong inaanak? Masayang bati nito. At agad na binuhat si Alpas na kasalukuyang nasa playpen sa isang sulok ng kapihan. Nagtawanan sila, dalawang babaeng pinagbuklod ng isang madilim na kabanata. Ngunit ngayon ay magkasamang tinatanaw ang isang maliwanag na hinaharap. Nang papalubog na ang araw, isinara ni Luningning ang kapihan. Umupo siya sa labas, sa isa sa mga mesa, habang karga-karga si Alpas. Pinanood nila ang pagkulay kahel ng kalangitan. Ang buhay ay hindi naging perpekto. May mga peklat pa rin sa kanyang puso. Ngunit ang mga peklat na yon ay hindi na nagdudulot ng sakit, kundi nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad, pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa sarili. Niyakap niya ng mahigpit si Alpas. Dito sa kanyang mga bisig, hawak niya ang kanyang buong mundo, ang kanyang pag-asa, ang kanyang paglaya. Tayo na anak, bulong niya. Umpisa pa lang ito ng ating kwento. At sa paglubog ng araw sa gitna ng katahimikan at kapayapaan, alam ni Luningning na sa wakas, tunay na siyang nakauwi. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning, isang kwentong sumubok sa kanyang katatagan. Ngunit sa huli, ay nagbigay daan sa kanyang paglaya. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay simple, ngunit makapangyarihan. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at pagtataksil, ngunit hindi ito ang katapusan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad at sa pagpili na bumangon muli. Ipinakita sa atin ni Luningning na ang pinakamalaking lakas ng isang tao, lalo na ng isang ina, ay matatagpuan sa gitna ng pinakamalaking kahinaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Luningning at Alpas. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa kwentong ito? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. At asahan ninyo na babasahin namin ang lahat ng inyong mga suhestyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.